Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. So bago po tayo magsimula, tayo muna pong lahat ay manalangin. Yes, Lord God, nagpapasalamat po kami sa gabang ito na ipinagkaloob mo upang kami pong muli ay makakapakinig ng iyong salita, Lord God. And Lord, nagpapasalamat din po kami sa biyaya at sa paggabay na ibinigay mo sa buhay namin ngayong araw, Panginoon. We thank you, we glorify you in Jesus' name. Amen. Ayan, so good evening po. So, ang text po na pag-uusapan natin sa gabing ito is matatagpuan po sa Psalm chapter 46 verse 1 to 5. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall unto the heart of the sea, though its water roar and foam and the mountains quake with their surging. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her. She will not fall. God will help her at break of day. Yes, Lord God, maraming salamat po sa pagkakabasa ng iyong salita, Lord God. And Lord, patuloy mo po akong itago sa iyong banal na likuran upang ang maipahayag ko ay walang ibang mag-glorify kundi ang parangalan mo lamang, Lord God. In Jesus' name I pray. Amen. Ayan, so ang Psalm 46, makikita natin ang isang paalala na kahit gaano kagulo ang paligid natin, kahit gaano kabigat ang mga problema, ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ang ating kanlungan, lakas at tagapagtanggol. Isipin po natin ito, kahit yumanig ang mundo, kahit bumagsak ang mga bundok sa dagat, kahit ang mga alon ay mag-ingay at ang paligid ay tila nawawasak, hindi dapat tayo manginig sa takot. Bakit? Dahil kasama natin ang Diyos sa mga pagsubok na ito. Maraming kabataan ngayon ang may mga pinagdadaanan, tulad na dito ang mga broken family, mental health struggles, rejection sa kaibigan o pamilya, pressure sa school, kawalan ng direksyon. At sa mga panahong yun, madalas gusto nating umiwas, tumakbo papalayo, magkulong, manahimik, umiwas sa lahat. Pero kapatid, hindi ito ang panahon para tumalikod sa Diyos. Ito ang panahon para mas lalong lumapit sa Kanya. Ang sabi sa verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Hindi siya mawawala, hindi siya nagtatago, hindi niya tayo pinababayaan. Palagi siyang handang tumulong, kailangan lang nating tumakbo papunta sa Kanya, hindi papalayo. So parang sinasabi po dito is, pag may mga problema tayo or mga pagsubok tayong pinagdadaan sa buhay, kailangan is tumakbo tayo papalapit sa Lord, hindi po papalayo. Dahil andyan po siya para gabayan at tulungan tayo sa kahit anuman pong pagsubok yan. Hindi niya po tayo hahayaan na harapin yung mag-isa, kundi sasamahan niya po tayo para malagpasan natin ito. So, naghanda po ako ng 3 points para mas lalo po natin maintindihan. So, yung first point po natin is, God is our safe place. Kapag parang gumuho na ang mundo mo, relasyon, pamilya, pangarap, si Lord ang matibay mong sandigan. Sabi nga po doon is, God is our refuge and strength. Hindi lang siya tagapakinig ng dasal mo, siya ang tagapagsalba mo sa gitna ng bagyo. So parang sinasabi po dito is, hindi lang po pinapakinggan ng Lord yung mga prayer natin, pero siya rin po yung sumasagot ng mga prayer po natin. Parang bahay sa gitna ng bagyo, parang habang ang lahat ay nababasa at giniginaw, ikaw ay ligtas sa loob. Ganyan ang Diyos kapag lumalapit ka sa Kanya. Parang sinasabi po dito is, parang yung pag nagtitiwala ka sa Lord, parang iba yung buhay mo, iba yung landas ng buhay mo. Kung yung iba is patungo sila sa mga maling landas, tayo pag kasama natin yung Lord sa buhay natin is patungo tayo sa tama at magandang landas, dahil hindi hahayaan ng Diyos na mapunta tayo sa
or gumawa tayo ng mga maling desisyon sa buhay. So, for our second point, ang second point po natin is, do not let fear win. Minsan, ang takot ay parang alon. Sunod-sunod malakas na parang lulurunin ka. Pero ang Diyos naman ay mas malaki kaysa sa anumang takot. Sabi nga po doon, we will not fear, though the earth give way. Hindi porket may problema tayo ay talo na tayo. Kahit anong gulo ng mundo, may kapayapaan sa presensya ng Diyos. So, sinasabi po dito na kahit gano'n man po kagulo yung paligid or gano'n man po kalaki yung problema na pinagdadaanan natin, makakahanap po tayo ng kapayapaan sa Lord. Ganun, dapat hindi po natin inuuna yung takot, pero ang unahin po natin is yung pananampalataya po natin sa Lord. Kasi pag nanatili po yung pananampalataya natin, mananatili rin po yung paggabay ng Lord. And yun, parang mag-less worry po kasi alam natin sa sarili natin, confident tayo na malalagpasan natin yung mga problema natin dahil kasama natin yung Lord sa mga pagsubok na yun. So, reminder, fear is real but God is more real. Fear can speak but God's truth is louder. Parang sinabi po dito na totoo po yung takot, hindi po yun mawawala sa atin, pero pag meron po kasi tayong pananampalataya sa Lord or naniniwala tayo sa Lord, parang mababawasan po yung takot natin sa buhay or sa mga problema. Parang hindi na po natin yun masyadong iniintindi kasi alam po natin sa sarili natin na meron tayong Lord na andyan siya para sa atin, hindi niya tayo iiwanan, na kahit anuman pong takot yun is yung takot na yun is alam natin na may mapagsusurrenderan tayo at yung taong yun is si Lord. So sa third point, ang third point po natin is God is always with you. Hindi porket tahimik ang Diyos ay wala na siya ginagawa. Minsan tahimik siya kasi gusto niyang magtiwala ka. Sabi nga po doon is, God is within her. She will not fall. God will help her at break of day. Hindi ka magwawakas sa pagkatalo. Kasama mo ang Diyos, kaya may bukas pa. Parang sinabi po dito na hindi po tayo magwawakas sa pagkatalo dahil kasama natin yung Lord. So, sa tuwing kasama natin si Lord, meron pong victory na naghahantay sa atin na plinano ng Lord para sa atin. So, tandaan po natin, kapag umaga na, doon mo makikita ang liwanag. Kung gabi, ngayon sa buhay mo, tiisin mo, may umagang darating. Parang sinabi po dito na, syempre po, pag dilim, parang mga bigat, parang kadiliman, parang problema. Pero parang ganun din po yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, parang umaga at gabi, na sa tuwing nasa dilim po tayo is hindi po tayo doon mananatili dahil meron pa pong umaga na kasunod. And parang yung umaga, yun po yung nagsasabi na parang yun po yung parang malalagpasan po natin yung mga problema natin. Parang tawag dito, parang yun po yung dilim, parang hindi po tayo doon mananatili dahil may liwanag po na naghihintay sa atin. Meron po tayong mga katanungan na gusto kong tanungin sa inyo ngayong gabi. Kapag may problema ka, sino ang una mong nilalapitan? Sino ang tatakbuhan mo kapag hindi mo na kaya? Yung minsan po ang nilalapitan nila is mga kaibigan para manghingi po ng comfort, ganun. O di kaya yung iba po, social media, o yung iba po kaya isarili na lang nilang diskarte, parang yung mga coping mechanism po, parang tulad po ng self-isolation, ganyan. Wala pong masama sa mga yan, pero aminin natin, may mga gabi na ring umiiyak ka kahit nakausap mo na lahat. Bakit? Kasi may puwang sa puso mo na ang Diyos lang ang makakapuno. Hindi mo kailangan maging malakas para lumapit sa Diyos. Minsan ang pagiging totoo sa kahinaan mo ang simula ng pagpapalakas niya sa iyo. God is our refuge. Sinabi sa atin dito, kanlungan siya, hindi tagapanood lang. Hindi siya distant God. He is an ever-present help. Mga kapatid, huwag ninyong gawing huling option si Lord. Gawin natin siyang unang takbuhan habang maaga pa.
habang may oras pa, bumalik tayo sa Diyos. Don't run away when it's hard. Run to Him, because that's when His arms are wide open. Kung ikaw ay nasa gitna ng matinding problema ngayon, broken family, anxiety, depression, pressure sa grades o kaibigan o kaya kapatid, this is not your end. This is your moment to run to God. Tumakbo ka pero wag palayo. Tumakbo ka pa palapit. So yung share ko po is parang pinaalalahanan po tayo doon na kailangan pag may mga times na feel natin is hindi na natin kaya or feel natin nag-isa tayo, hindi po yun tama, kasi ang Lord kasama lang po natin siya, hindi niya po tayo iniiwan, basta tumakbo lang po tayo papalapit sa Kanya. So, sinabi nga po doon na hindi natin kailangan maging malakas para lumapit kay Lord. Kasi meron pong mga time na marami po sa atin na pag nanghihina doon tumatakbo sa Lord, pero hindi po ibig sabihin na kapag may kailangan lang po tayo, doon lang po tayo lalapit kay Lord. Parang kailangan may ma-receive man tayo na biyaya or may problema man tayo, dapat wala tayong ibang hanapin kundi yung Lord lamang. So parang na-remind po talaga tayo doon sa binasa natin na kahit anuman pong pagsubok yung pagdaanan natin is malalagpasan natin yung lahat basta nagtitiwala tayo sa Lord at kasama natin yung Lord. So ayun lamang po, sana po ay may natutunan po tayo. So maraming salamat po, to God be all the glory.